Opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines ngayong Thank God It's Friday sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Student fare discount sa MRT at LRT itinaas na ng DOTR sa kalahati po, 50%. Mga special taxi sa NAIA, pinatatanggal na. Ronda Pilipinas. Solusyon upang maibsan ang epekto ng nagbabadyang napakalaking oil price hike, inilatag na ng DOE. Ronda Pilipinas. Mahigit 10 bilyong pisong shabu na sabat ng Philippine Navy at PIDEA sa karagatan ng Zambales. Ronda Pilipinas. Sa ibayong dagat, Mexico, hinagupit ng malakas na bagyo. Ronda Pilipinas. Sa sports, Eliza Valdez at Gia de Guzman magsasama muli sa hot pink ng Creamline. Ronda Pilipinas. Kaya nga nasabi ko kanina, thank God it's Friday. Pero matutuloy nga ba ang mga plano ninyong pagdalakwatsa para sa inyong 2-day break? Alamin mamaya sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Jelly de Belen at Ariel Rivera, proud parents sa anak na nagtapos ng masteral degree sa Canada. Ronda Pilipinas. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho. Parang dapat dun sumama na may-ari ng programa to. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho, nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang mga people pleasers ay madalas produkto po ng childhood emotional neglect? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. At community service kapalit ng multa sa NCAP violation. Totoo nga ba po ito? Alamin mamaya sa fact or fake? Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Pilipinas. 13 minuto makalipas ang alas 10 ng morning. Sa detalye, itinaas na sa 50% ang diskwentong makukuha ng mga estudyante sa pamasahe sa LRT1 at LRT2 maging sa MRT3 simula po ngayong araw na ito. Inanunsyo ng DOTR or Department of Transportation sa gitna na rin ng pagbabalik eskwela ngayong week po na ito. Ipinabatid ng DOTR na ang 50% student discount para sa single journey tickets ay applicable rin sa mga estudyanteng naka-enroll sa postgraduate studies at magagamit sa train lines araw-araw kahit Sabado, Linggo o mapa-holiday. Madalas kayo pag holiday may libreng sakay naman. Syempre mas bibilihin ko na yung libreng sakay kung ako estudyante. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na pagaanin ang buhay ng mga estudyante sa pamamagitan ng mas murang pamasahe. Ronda Pilipinas. Plano naman po ni Transportation Secretary Vince Dizon na imungkayang alisin na ang special taxis sa mga airport upang mapigilan ng sobrang paniningil at pangingikil. Tugon ito ni Secretary Dizon matapos sibakin sa pwesto ang 5 airport police officers na naningikil umano sa mga taxi drivers sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon po sa kalihim, sa ngayon ay kailangang sundin ng Pilipinas ang ginagawa sa ibang bansa na mayroong uniform fares sa mga regular taxi, maayos na sistema sa airport taxi at organisadong pila. Kung aalisin niya ang special taxi ay maaaring gumamit na ng unified metering system para sa lahat ng taxis upang maiwasan ang pananamantala ng ilang tsuper sa mga pasahero. Ronda Pilipinas. 15 minuto na po makalipas ang 10 in the morning. Ronda muna tayo sa probinsya. 8 preso sa City of San Fernando, Pampanga District Jail natanggap sa City College Free Education. Abay, may pagka-good news pala ito. Mula Central Luzon, nandiyan ang ating kasama si Kuya Johnny Gole. Kuya Johnny, good morning. Yes, magandang umaga. 8 person deprived of liberty o itong PDA mula dito sa San Fernando City, Pampanga District Jail. Ang natanggap naman dito sa City College of San Fernando, Pampanga para makapagsimula at maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ayon dito kay Ginang Gloria de Victoria Bañas, ang Pangulo ng Sabi Pamantasan sa ilalim ng supervision nitong city government. Ayon sa opisyal, ang 8 kwalipikadong PDA sa nabibilangan ng 7 lalaki at 1 babae na pumasa nakakumpleto ng mga requirements ng pamantasan para maipagpatuloy ang nilang pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Bukod sa libreng edukasyon, pagkakalooban sila ng kanilang mga gadget at gadget gaya ng laptop with internet connections habang dumadalo na sa kanilang klase kung sa kahit na nakapuntaan sila ng nasabing siitan. Ayon kina Lord Rogelio C. Montero, the PIPA, acting City District Jail Warden for Mula Dormitory, at itong si Shyla Claire Pina Bundag, acting District Jail Warden for Female Dormitory, ang nasabing proyekto ay pakikiisa nila sa programa nitong City Mayor Vilma Caduag na may pamagat na Project Akbaya na nagbibigay ng pagkakataon sa mga PDL na maipagpatuloy ang kanilang edukasyon o liyo kahit na sa loob sila ng tulungan. Ayon pa rin kay Banyas, layunin ng proyekto para sa pagkalataan ay mabigyan ng mataas na antas ng edukasyon ang mga kabataan, lalo na itong nasa kolehiyo. Kaya naman itinayo ang proyektong ito ni City Mayor o City Mayor Caluag para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap na mamamayan ng sila upang magkaroon ng pagkakataon ng lahat sa magandang kinabukasan at kaunlaran ng bayan kay Nara kahit ano pa niya yung kalalagayan nila sa buhay. Ayon naman sa 2 jail officer, malaking bagay para sa nasabing estudyante ang proyektong ito ng City Government of San Fernando upang bigyan ng pagkakataon niya itong mga inmates para sa kanilang pagbabagong buhay sa hinaharap. Laking pasasalamat ng mga jail officers at mga pumasahang inmates sa proyektong ito ng City Government na nila ay bihira lamang ginagawa sa ibang mga piitan sa bansa. Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gule, para sa Impiyang Ito Dulakas, DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sa mga may balak lumakwatsa ngayong weekend at kumain sa mga Japanese restaurant, eto na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report.
mula kay Binibining Tempura, Gia Rafael. Sabihin ko pala yung tempura, dinaan mo na ako. Gusto ko tuloy ng tempura. Ikaw Andy, si sana. Binibining Tempura. Okay Sarap na yan. ng tempura. Diyos ko. Kamusta kabayan? Ay, kabayan tuloy. Uy! Kamusta pare? Uy! Ano ba mangyayari? Makakapag-Japanese restaurant ba sila ngayon? Ewan ko. Ewan ko. Labas na ako. Nasa weather eh. Nasa akin ba? Ah, Eto, yung mga nasa Luzon at Visayas dyan, Easterlies po ang umiiral ngayon, kaya ang mga payong, pakilabas ha, pakidala. Sa restaurant. Oo. Dalhin niyo yan ha. Abang papasok ng restaurant, dalhin nyo yan dahil ang Easterlies, kaginitan po ang dala niyan. Pero posibleng magdala rin ito ng mga pag-ulan, Luzon at Visayas yan ha. Pero ITCZ o Intertropical Convergence Zone, nakaka-apekto ngayon sa may Mindanao, pati na rin sa Palawan. Ito naman posible itong magdala ng mga pag-ulan. Samantala, TC threat potential tayo week 1, June 18 to 24. Malabong may mabuong TCLV sa loob ng PMD. Pero sa week 2, June 25 to July 1, may posibleng TCLV 1 no, na maaaring sumulpot sa may pagitan ng eastern boundaries ng PAR at ng TICAD. Pero mababa po ang tsansa nito ayon sa forecast na maging isang tropical cyclone. 3-day weather naman tayo. Metro Manila, asahan pong cloudy skies bukas, Saturday sa mga gagala dyan. Pero ang inyo pong Sunday, baka po magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. Hanggang Monday may pagkulog at pagkidlat, pero may kasama namang pag-ulan with 26 to 33 degrees Celsius. Metro Cebu, asahan po ang mga pag-ulan na may kasamang thunderstorms sa inyong weekend, Saturday and Sunday yan. Pero sa Monday naman, pagkulog at pagkidlat na lang at wala na pong pag-ulan ayon sa forecast. 25 to 31 degrees Celsius naman ang inaasahang temperatura dyan. Metro Davao, sadly, ayon sa forecast, 3 days straight po tayong uulan na may kasama pang mga pagkulog at pagkidlat with 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sumikat po ang araw kaninang 5:28 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:27 p.m. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Nilinaw po ng Department of Energy o DOE na walang disruption ng oil supply sa kabila ng pinangangambahang napakalaking dagdag presyo po sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, pawang espekulasyon pa lamang ang babala ng mga oil player na posibleng umabot sa 4 na piso, 4 pesos ang dagdag sa diesel habang mahigit 2 pesos naman po sa gasolina. Gayunman, ibinabala ni Abad na hindi imposibleng mangyari ito kung magpapatuloy po ang kaguluhan sa Middle East. Ang gasolina ho, baka more than 2 pesos. Pero ang diesel ho, baka umabot ho ng 4 pesos. Ang last trading na lang ho natin hinihintay ay yung day ho na sa araw na to na lang. So, malaki na ho talaga ang tsansa sa mga increases na yan. Bilang tugon, naglalatag na anya ang DOE ng mga solusyon gaya ng pagbibigay ng fuel subsidy sa transport sector at agriculture sectors upang maibsan ang epekto ng nagbabadyang big-time oil price increase. Sa subsidy program ang government, 2025, 2.5 billion pesos ito na pwedeng ipamahagi as fuel assistance sa public transport. Meron ding total for 24 and 25, nagtototal yan ng 580 million pesos for farmers naman. At the same time, sa private sector, may pag-uusapan ho yung DOE next week with the oil company doon sa pagpapaigting pa ng mga discount promo. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Navy at Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 1.5 o 1.5 tonelada ng hinihinalang illegal na droga mula sa isang sea vessel sa lalawigan ng Zambales. Ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, ilan ang dayuhan ng lulan ng naharang na sasakyang pandagat kaninang 1:30 po na madaling araw. Aabot anya sa 10 bilyong piso ang halaga ng mga illegal na droga na kanilang nasabat na agad nadadalhin sa Naval Operating Base sa Subic. Sa tala ito ng sa tala po, ito ang pinakamalaking halaga ng nahuling shabu ng Philippine Navy kasunod na nagpapatuloy na pinaigting na kampanya kontra illegal na droga. Sa ngayon, patuloy pang inaalam kung ilan at kung ano ang naitali na mga naarestong dayuhan. Ronda Pilipinas. Sa oras po na calling pa pala tayo, no? Calling. Sige. Ayan, okay, sige. Nakaredy na pala. Tanggap muna tayo ng isang live report.
Moral ng Bucor tumaas umano natapos ma-promote ang ilan at may mga bagong hired personnel pa. Report mula kay Kuyang June Samson, Patrol 24. Kuyang June. Kuyang Daryl, kumpiyansa ang Bureau of Corrections na mas lalo pang lalakas ang kanilang pwersa dahil sa promotion na ibinigay sa maraming personnel. Sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na dahil sa sakripisyo at dedikasyon sa trabaho ay umabot sa total na 87 na mga opisyal at mga personnel ang promoted. Kabilang sa mga na-promote ang 33 commission personnel, 54 na mga non-commission personnel at 7 non-uniform personnel. Kasabay niya na inanunsyo ng Katapang na may mga bagong appointees kabilang na ang 5 non-uniform personnel, 11 uniform personnel at 1 civilian lateral entry bilang mga dagdag puwersa sa Bucor. Patrol 24, June Samson, para sa lang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Isang reminder lang po sa ating mga kababayan diyan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit. Dahil sa PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package at para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Yahoy! 25 minutos makalipas ang 10 ng morning. That at impormasyon sa Ronda Pilipinas, mahigpit pong binabantayan ng Department of Health o DOH ang nadiskubring bagong variant na COVID-19 na NB 1.8.1 o tinatawag po na Nimbus variant. Ay kay Health Secretary Ted Herbosa, wala pa naman anyang naitatalang kaso sa bansa na tinamaan ng nasabing variant, ngunit patuloy nilang hihigpitan ang pagmamonitor lalo na at tumataas din ang mga bagong kaso sa buong Southeast Asia na dulot mo ng COVID-19. Bagamat walang binanggit na numero, sinabi rin ni Secretary Herbosa na hanggang ngayon ay hindi naman tumataas ang COVID cases dito sa ating bansa. Nilinaw din ng kalihim na nananatiling epektibo laban sa bagong variant ang mga dati ng bakuna na ginamit kontra COVID-19. Ronda Pilipinas. Samantala, ronda ulit tayo sa probinsya. 21 anak at mga dating rebelde sa Aurora Province tumanggap ng scholarship grant sa Philippine Army. Report mula kay Kuyang Johnny Gole. Sa 21 mga dating rebelde at kanilang mga anak ang naging beneficiaryo nitong scholarship grant na ibinigay nitong Philippine Army 91st Infantry Battalion na sinagtala sa lalawigan ng Aurora. Ayon dito kay Police Lieutenant Colonel Jose Lito Jr., ang commanding officer nitong Philippine Army 91st Battalion na nakabase sa nasabing lalawigan, ilan sa mga estudyante na beneficiaryo ng programa ay nagmula sa grade 8 hanggang makarating sila sa kolehiyo. Samantala itong mga mag-aaral sa kolehiyo na kasalukuyan na pasok nga sa kanilang scholarship program ay may mga kinukuhang kursong tourism management at criminology. Ayon dito kay Colonel Ricto, full coverage ang mga estudyante mula sa kanilang tuition fee, miscellaneous at iba pang mga bayarin sa paralan. Lahat ito sagot ng naturang programa. Bahagi raw ang programang ito para matiyak ang magandang kinabukasan nitong mga dating rebelde at kanilang mga anak. Ilan lamang daw ang proyektong ito ay kay Colonel Ricto sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamalaan para sa mga nagbabalik loob ng mga ex-rebels at kanilang mga dependents. Kabilang anya sa mga proyekto sa programang ito ang pagbibigay nila ng livelihood, financial assistance, medical care at skills training seminars. Pasok rin sa programang ito ayon sa opisyal ang mga anak ng mga aktibong sundalo at mga miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU. Ito ay sa ilalim pa rin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF, LCAC.
Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nag-uol at may kilometro dulakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mula Central Luzon, baba tayo ng Western Visayas. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa lungsod ng Iloilo. Report mula sa 89.5 DWIC News FM, Western Visayas. Naraya si Kuyang Richard Bertuso. Umabot sa 4.8 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Regional Maritime Unit 6 kasama ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue sa isang warehouse sa Barangay Takas Haro dito sa lungsod ng Iloilo. Kasabay nito, 3 individual ang inaristo at nakuha rin ang mahigit 300,000 na cash. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon at isinasagawang profiling sa mga nakuhang kontrabando at posibleng konektadong grupo. Kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang maaring harapin ng mga nahuli. Mula dito sa DWIC, NAS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Inatasan naman po ng Department of Migrant Workers o DMW ang private recruitment agencies na itigil muna ang pagpapadeploy sa mga overseas Filipino workers o OFW sa conflict-affected countries sa gitnang silangan. Kasunod ito ng inisyo ng Advisory number 19 ng DMW kung saan iginiit ang mga pagbabawal sa pagpapadala ng mga Pilipino sa mga bansang Israel, Iran, Jordan at Lebanon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyang nasa Alert Level 2 ang Israel kung saan kung kaya't pinagbabawal dito ang mga bagong hire na makapasok, subalit maaari namang makabalik ang mga Pilipinong empleyado na may valid contract sa nasabing bansa. Gayunman, imposibleng makabalik ang mga ito sa nabanggit na bansa dahil sa airspace restrictions, bunsod na nagpapatuloy na tensyon. Samantala, nananatili naman sa Alert Level 3 ang Lebanon kung kaya't hindi maaaring makapagpadala ng mga bagong hire at mga nagbabalik na mga empleyado. Ronda Pilipinas. Padadalhan na rin po ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-28 ng Hulyo. Ito'y sa kabila ng pagkakabilanggo ng dating presidente sa The Hague, Netherlands. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kasama sa protocol ang pagpapadala ng SONA invitation sa lahat ng nabubuhay na dating Pangulo, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. Bukod kay ex-president o dating Pangulong Duterte, 2 sa dating presidente pa ang nabubuhay na sina Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Ronda Pilipinas. Sa oras po na alas 10:37 ng morning, binigyang diin ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Harry Roque na may nakaabang ng trabaho para sa kanya sa the Netherlands bilang abogado at guro. Ito ang naging tugon ni Attorney Roque sa pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na na-deny ang kanyang asylum request sa the Netherlands. Nilinaw ni Roque na hawak niya ngayon ang isang temporary residence card sa Netherlands habang ang kanyang petisyon para sa asylum ay kasalukuyan pa lamang nire-register. Anya, malapit na rin siyang bigyan ng BSN number. Ang katambas po nito ay yung SSS o Social Security System dito sa ating bansa. Binigyang diin na ang proseso ng asylum ay lubos na confidential at tanging siya lang at ang pamahalaan ng Netherlands lamang ang makakatanggap ng opisyal na abiso kaugnay ng anumang update. Pinangalanan din ng abogado ang pinagmulan ng impormasyon ni Remulla na isang Filipino-Dutch individual na ayon kay Roque ay nagpapakalat lamang ng fake news. Dagdag pa ng dating spokesman, kamakailan lang siyang nagtungo ng Germany upang magsilbing inducting officer para sa mga bagong kasapi ng grupong hakbang ng Maisug. Ronda Pilipinas. Nilinaw naman po ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na mayroong inilaang pondo ang Kongreso para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Taliwasaan niya ito sa paratang ni Senator Amy Marcos na pintura lamang ang inilaang budget para sa tulay. Ayon kay Attorney Abante, ang pondo para sa rehabilitasyon at maintenance ng naturang tulay ay nakahanda na mula noong 2018 o bago pa naging House Speaker si late Representative Ferdinand Martin Romualdez at makikita rin ito sa public records. Matatanda ang una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of calamity sa Eastern Visayas dahil sa sitwasyon ng San Juanico Bridge na mahalaga sa ekonomiya, turismo at buhay ng mga taga-Eastern Visayas.
Ronda Pilipinas. Sa oras na alas 10:39 po ng morning, totoo nga ba na ang mga people pleasers ay madalas produkto ng childhood emotional neglect? Tara, let's prove it. May nagsasabi na ang mga taong sobra ang pag-aalaga sa iba ay people pleasers. Madalas daw itong ugat ng childhood emotional neglect. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Very Well Mind, na ang emotional neglect ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pagpapahayag ng damdamin, kabiguan sa pagbuo ng tiwala, mababang self-esteem at gawin ng people-pleasing bilang coping mechanism. Ayon kay Dr. Daniel S. Lodo, na ang people-pleasing behavior ay hindi lang dahil sa pagiging mapagbigay, kundi bunga ng takot at trauma mula sa pagkabata. Dagdag pa ni Dr. Bulch, ang tinatawag na fawn response ay adaptive reaction sa hindi ligtas o emotionally unavailable na environment. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga bata na makapag-adjust sa pamamagitan ng pleasing fauna sa adults upang maiwasan ang conflict o rejection. Ngunit dala nito ay pagbaba ng sariling identity at kawalan ng kakayahang tumiyak ng sariling pangangailangan. Ang patuloy na people-pleasing na dulot ng childhood emotional neglect ay may malalim na epekto mula emosyonal na pagkapagod hanggang anxiety, depression at codependency. Ayon sa mga eksperto, ito'y hindi simpleng kabaitan, kundi isang maladaptive pattern na nag-ugat sa trauma. Makakatulong ang therapy, self-awareness, assertiveness, training at mindfulness para matutong magtakda ng boundaries at buuin ang sariling identity. Ronda Pilipinas. Tayo muna pepreno lang saglit dahil alam ko tayo may makakausap mula sa DOTR para humingi ng updates at may mga katanungan na rin tayo na ating gusto sana masagot. Kaya dyan lamang po kayo ibang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas. Ang ating oras, Yahoy! 18 kalahating minuto na lamang po bago mag-11 ng morning. Impormasyon sa Ronda Pilipinas sa oras na alas 4:44 ng morning. May makakausap po tayo nasa linya ng komunikasyon. Ako po ay natutuwa talaga doon sa magiging diskwento na ako never ko na-experience na ako estudyante. Yung 50% discount sa mga estudyante sa tren. Kasi dati nagte-tren naman ako. Ako'y nag-aaral sa University of the East. So Recto, may tren. Diba? Legarda at Recto Station. Minsan pwede pang dumaan ng MRT. Ngayon, alamin na natin yung iba pang mga details dito at may ilan din tayong mga tanong tungkol sa ibang aspeto ng transportasyon. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang chairman ng Office of the Transportation Cooperative ng DOTR, si Asek Mon Ilagan. Asek Mon, magandang araw. Darrell Justin po ng DWIZ Aliw 23. Hi Dennis, magandang umaga sa iyo. Good morning. At magandang umaga rin sa iyo mga tagapakinig. Opo, Asek Mon, kaboses lang po ni Sir Dennis. Executive Director lang po. Executive Director. Bossing, kaboses lang po ni Sir Dennis pero si Darrell Justin po. Apo. Ay, Darrell. Opo. Kasi pareho kayo ng boses. Yun nga po eh. Sabi sa akin si Dennis. Kung nagdi-disguise po yung boses ni Bossing. Asek, opo, ako'y gusto lang magpahayag ng aking katuwaan dito sa 50% na student discount sa mga estudyante. Sabi ko nga kanina nung nag-intro ko, never ko na-experience ito. Ano bang naging pinagmulan nitong pagtaas ng diskwento sa mga estudyante, Asek? Oo, Daryl, konti paliwanag. Napakaganda ng tanong mo at maraming natuwa talaga dyan sa announcement na yan ng ating kalihim. But anyway, bilang tugon po sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang tulungang mapababa ang gastusin ng mga estudyante ngayong pasukan, ang Department of Transportation po, ang DOTR kasama yung LRTA, LRMC at RT3. Ito po yung mga operators ng ating mga train systems ay inilulunsad po ang 50% student discount sa lahat ng train lines, LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw, June 20, Friday. At simula po ngayon, itataas na natin sa 50%. Yan ang announcement ni Secretary, sa pamasahe ng mga estudyante, yung discount, at yan, this includes students taking up postgraduate studies. Mahigit doble po ang itinaas nito kumpara sa existing natin na 20% sapagkat batas po ito Ito po yung Republic Act number 11314 para sa 20% discount. Anyway, kabilin-bilinan po ng Pangulo earlier this week nung magsimula ulit ang mga klase, magtulong-tulong po lahat ng mga ahensya ng pamahalaan
para masigurong maayos po ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At kami po sa Department of Transportation, kasama po yung LRTA, LRMC at MRT3, ito po ang naging tugon. 50% off sa pamasahe ng mga estudyante para kahit papaano po makatipid-tipid man lang at yung matitipid po nila ng mga estudyante pwedeng ilaan sa ibang gastusin sa mga project, dagdag sa baon o sa iba pa pong mga gastusin sa paaralan. Ayun. Yan. Opo. Oo. Yun nga, sige po. Opo. Kung gusto po ninyo, ito po yung general guidelines yan, yung announcement ng ating kalihim. Ito pong 50% discount, available yan araw-araw sa lahat ng mga estudyante. Ibig sabihin po niyan, dahil kahit na Sabado, kahit na Linggo o holiday, basta estudyante, kalahati lang po ang babayarang pamasahe. Malinaw po yan. At magpakita lang po, anong kailangan? Ipakita lamang po ang inyong school ID o kahit school registration form na valid for the current school year sa ticket counters at makaka-avail na po kayo ng discount. Para maka-avail po ng 50% discount, yung estudyante po ay bibili single journey ticket lamang po ito for a start. Ulitin po natin, single journey ticket lamang po sa mga ticket counter ay inyong bibilihin. Doon nila ipapakita yung inyong mga ID para mabigyan ng discounted ticket. At ang discount po ay hindi applicable sa beep cards or stored value tickets. Yan. Ayun. So magandang balita po yan ngayong school opening. Ayun niya po. Yan, Opo, sa kasi utos ng ating Pangulo. Kasi lalo na ngayon, Asik Mon. Bagamat yung iba yung makakasulit dito, yung mga meron na ngayon, yung iba na siguro nagsa-summer class, malaking tulong na rin. Tsaka lalo na doon sa mga postgraduate kasi sila yung madalas nagsasabi na kami din naman nag-aaral pa rin hanggang ngayon, wala pa rin discount. Kadalasan sila yung nagsasabi noon. Oo, Kasama na po sila ngayon. Ayun. Opo, kasama na po sila ngayon. Ayan, So, kaya that's a good news. At naintindihan talaga ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung kalalagayan ng mga magulang, di ba? Pag naghihingi ng pamasahe ang mga bata, talaga medyo masakit sa bulsa, malalim ang dukot. Lalo ngayon, meron ho increase pa para doon sa mga gasolina, bayad sa gasolina. Kaya medyo mabigat po yan. Napakaganda pong announcement nito. Ngayon naman, Asik, punta naman ako. Ito yung good news. Medyo kakambyo ako ng konti sa, hindi ko lang kung neutral o medyo bad news sa mga kababayan natin. Kasi napabalita nung mga nakaraan na meron niyang, hindi man banta, pero may nakaantabay na piso na dagdag singil naman po sa minimum na pasahe ng mga jeep. Yung ibang mga transport groups nga na mga jeeps, naglalabas na nga ng kanilang mga sentimiento na sa kanila, kulang pa. May update na po ba dito, Asik, kung magpapatuloy na po ba ito at ano ba ang magiging remedyo? At idagdag ko na rin po, yung discount ba, nakikita ba na magkakaroon ng posibilidad na tumaas din yung porsyento ng discount sa mga hindi trend na modes of transport natin like mga jeep, mga UV Express, mga ganoon? Unang-una po, yung announcement po kasi ngayon, para lang muna ito doon sa LRT1, sa mga trains po natin, LRT1, LRT2, at saka sa MRT3. Now, ito po namang ibang discount sa public utility vehicles po natin, which includes, batas po kasi na po ito 20% po naman ito nananatili. Ito po yung sinasaad ng Republic Act number 11314. So ano po yung mga kasama po dyan? Ito yung mga sa public utility buses, public utility jeepneys, which includes taxis, at tricycles, passenger trains, aircrafts, at saka yung mga marine vessels. So since ito po ay isang Republic Act na, 20% po ang discount ng mga estudyante po rito. Ayan. Now, doon po sa tanong ninyo kanina, nadinig ko po earlier na merong announcement na merong dagdag na piso. LTFRB po ito, in-announce po ito ni LTFRB Chair Guadis na dahil nga ho sa movement ng pagtaas ng mga ng gasolina at crudo, meron hong pinag-aaralan sila na dagdag na piso, parang fair hike po ito. So hanggang doon lamang po ako sapagkat sila ang maglalabas ng guidelines na ito, ang LTFRB. Isa na lang ako, Asik Mon, alam ko napaka-busy po ninyo at marami pa kayong gagawin. Ito naman, isa rin sa mga items natin for today na yung kasi alam naman natin na nag-trending yung isang taxi, yung isang operator ng taxi na naningil nga ng higit 1,000 piso doon sa isa nating kababayan na tumawid lang mula Terminal 3
3 papuntang Terminal 2. Ngayon naman, Apo. lumabas kanina na may plano nga na imungkay itong si Secretary Vince Dizon na alisin na nga raw yung mga special taxis. Correct me if I'm wrong, Asek, nung mga unang panahon, ang mga taxi na regular, di ba, hindi sila pinapayagan na makapasok sa mga paliparan natin, mag-terminal doon. Ano pong mangyayari na ngayon dito kung maipatuloy itong mungkahi at maaprubahan na hindi na pwede yung mga special taxis? Sila lang ba ang madadamay dito o pati yung mga regular damay? Alam po ninyo, pinag-aaralan po lahat ng ating kalihim yan sapagkat marami pa ho talagang factors na involved. But what is more important dyan, ang ipinag-utos ng ating Pangulo ay talagang protektahan ang ating pong riding public. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na dapat hindi po pinahihirapan ng ating mga kababayan. Kung yan ay bababa sa atin pong paliparan, yan po ay darating at papunta sa kanilang patutunguhan, dapat hindi po mahihirapan ng ating po mga pasahero. Kaya malalim na investigation po ito. At yung ginawa po, yung driver na yun ay talagang medyo, it is really revealing. Kaya pinag-utos na ng ating kalihim na wag na muna nating anuhin yan, galawin yan, hindi. Hayaan na muna natin pagulungin ang gagawing investigasyon ng mga nakatataas po dyan at ng mga authorities. Bottom line po niyan, maayos po ang operation sa ating mga paliparan. Yun ho ang gusto mangyari ng ating kalihim. Ayun. Singit ko na lang very quick, Asikmon. I'm sure naman na nakarating na rin siguro sa DOTR yung ibang scheme din ng hindi lang mga taxi, pati yung iba na mga minsan nagde-disguise pa sila, Asik, bilang mga TNVS, yung mga Transport Network Vehicles natin, na lalo na pag dun sila tumatambay daw sa may mga paliparan, meron pa sila mga nakaredy na para mga fare matrix, nakakaiba yung mga presyo ng pasahe na sinisingil ho nila sa ating mga kababayan. Meron na po ba kayong update o may report na po ba tungkol dito na may mga nahuli na at nakumpiska yung mga ganito? Oo. Ang dami ho talaga Ibig sabihin talagang kung lulusot at lulusot, ang dami yung modus operandi ngayon ng ating mga kababayan. So ang general statement po ng ating kalihim lang dyan, this is a challenge to the public, to the riding public, at lahat po lang ng mga nakaka-witness, Daryl, lahat ng mga nakaka-witness, nakakuha kayo ng video, nakakuha kayo sa telepono po niyo, i-post po ninyo yan, i-report nyo kaagad sa LTO, LTFRB o DOTR, at yan po ay talagang kakaagad na aaksyonan ho. Yan ang ayaw na ayaw. And yung mga ganyang bagay, Daryl, this is really unacceptable. So, lahat po ito pinag-aaralan at dadaan po lahat yan sa investigasyon. At sino man ang mahuhuli dyan at merong violations, ay talaga matitikman po nila yung kamay at kamandag ng batas na gagamitin po laban sa kanila. Ayun. Tutulong na rin syempre ang kagaya namin sa DWIZ at Alio Channel 23 at syempre yung ibang mga media organizations sa pag meron yung mga kababayan natin na nakita ng mga kakaiba at very suspicious, i-report niyo sa amin, tutulong din kami syempre, di ba, Asek, para ma-relay sa inyo yung information at agad na maimbestigahan at makita kung ano yung mga karumal-dumal na ginagawa ng ating mga kababayan. Sorry, Asek, last na po, baka meron pa kayong pahabol na mensahe o paalala sa ating mga kababayan. The floor is yours po, Asek. Opo. Number one, pinapaulit-ulit po ng ating kalihim sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na number one, challenge ho talaga na palagi ang yun ho binibigay na pribilehiyo ng ating pamahalaan, ng LTO, LTFRB, ang pagkakaloob po ng CPC, prangkisa, pagkakaloob ng lisensya. Ito po ay pribilehiyo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Pero sana itong privilege na ito, Daryl, ay huwag abusuhin ng mga drivers, ng mga operators at ng mga involved sa mga transportation sector, Pag ito po ay inabuso nila, then sila po ay babalikan ng gobyerno. Ano po ito? Pwedeng bawiin yung pribilehiyo na yan, suspindihin at i-revoke ang kanilang lisensya. Pangalawa po, nananawagan ng ating kalihim, Secretary Vince Dizon, na doon sa mga nakakakuha sa pamagitan ng telepono ng video, ito po ay i-report, upload po nyo at i-report nyo sa LTFRB, LTO, lahat ng klaseng violations. And immediately, he will take action on this. Yan lang po ang inuulit-ulit na panawagan po natin mula sa Department of Transportation. Ayun. Salamat po sa inyo, Sir Daryl. Thank you very much. Asik, maraming salamat at makakasa po kayo na makakatulong nyo kami sa information and dissemination at sana bukas po ang aming himpilan sa kahit anong mga dagdag na impormasyon o updates na meron po sa inyo sa DOTR. Asik, maraming salamat at happy weekend po.
Maraming salamat po at happy weekend din po sa inyo. Magandang umaga po. Yeah, napakinggan natin na Executive Director ng OTC at Assistant Secretary at Spokesperson ng DOTR, ASEC Mon Ilagan. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. PWD mula sa Bulacan nakapagsapatos muli mula noong maputulan ng binti sa tulong ng PCSO. Narito si Maine Barreto. Isang may kapansanan o person with disability na nag-viral sa tulong ng isang concerned citizen ang natulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Muling nakapagsuot ng sapatos si Roberto Halasan sa pamamagitan ng artificial leg na bigay ng PCSO. Personal itong inabot ni General Manager Melquiades Robles kasama ang tulong pangkabuhayan para kay Halasan. Laking tuwa ni Halasan sa tulong ng PCSO dahil halos 13 taon na rin ang kanyang gamit na prosthetic leg. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal dahil sa PCSO. Basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Junmar Fajardo nanguna sa listahan ng Best Player of the Conference Awards sa PBA Philippine Golf Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling magsasama sa iisang koponan ang isa sa pinaka-iconic spiker setter duo ng Philippine Volleyball, sina Alyssa Valdez at Gia de Guzman. Matapos ang 2 taon sa Japan, muling magsusuot ng hot pink si de Guzman upang sumabak sa Premier Volleyball League. Muling yung makakasama sina Valdez, Bea de Leon, Denden Lazaro Revilla at Ella de Jesus sa isang mini-reunion ng dating Ateneo Lady Eagles. Para kay Valdez, tila pagbabalik sa kabataan ng pagbabalik ni Gia, habang si Guzman naman ay muling nabuhay ng inspirasyon para sa mga susunod na laban. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Naging babae si Junmar. Jelly de Belen at Ariel Rivera, proud parents sa anak na nagtapos ng master's degree sa Canada. Showbiz Spotlight mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, super proud ang mag-asawang Jelly de Belen at Ariel Rivera para sa kanilang anak na si Julio na nagtapos ng kanyang master's degree sa kursong Kinesiology sa University of Toronto, Canada. Sa kanyang Instagram account, nag-post ng video clip si Jelly sa graduation ceremony ni Julio kung saan present silang buong pamilya kasama ang kanyang mister na si Ariel at panganay na anak na si Joaquin. Nilagyan ito ni Jelly ng caption na, "My Julio's graduation, Master of Professional Kinesiology. So proud of this young man, start of another chapter." Dinagsa naman ang congratulatory messages sa mag-asawa galing sa kanilang mga celebrity friends, kabilang na sina Aiko Melendez, Jan Arcilla, Pops Fernandez, Ogie Alcacid at sa atin ni Jelly na si Janice de Belen. Ang magkapatid na Joaquin at Julio ay nagdesisyong manirahan sa poder ng pamilya ni Ariel sa Canada noong 2018. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda
Pilipinas. At yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Ronda Pilipinas. Sama-sama tayo ulit mamaya sa News Scoop alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ang tabayanan, susunod na po. Sorry, yes, yo, Topacio. Kasama si Attorney Ferdy Topacio at